Alas 8:03 ng umaga. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Alam mo, Lakay, Opo. pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Alam mo, Lakay, Opo. pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Justice Justice Samuel Martirez. Thank you again, and it's a pleasure. It's an honor. How are you today, Justice? Today is Monday. Anong petsa na ba tayo? Oy! 8 pa lang hindi pa holiday. Nako, baka kayo'y nag-file na ng vacation leave para talagang super duper long weekend na. Sipin ninyo, bukas holiday saka sa 10. So, bakit nga naman papasok pa today? Diba? Di sa 11 na lang. Kaso sa 11, nag-LBM. Yung 12, naku, masama pa rin ang pakiramdam. Boss, diretso ko na ito hanggang Saturday, Day off ko naman ng Sunday, Sarap! O kaya lang pagpasok mo ng Lunes, pinagpa-file ka na ng pinagpa-file ka na ng indefinite leave. I'm just kidding. How are you? Good morning, people. Henry Uri here. Sa ngalan pa rin nila kay Deo Macalma, and I'll be with you until 10 in the morning today. Alam mo, Lakay, pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Yes, Justice. Lakay is still on vacation. Kaya yung mga kuyang at mga ateng, magandang umaga po sa inyo. Pagpasensyahan nyo na muna ako sapagkat tayo muna magkakaulayaw for the remaining 3 days. Kaya kayo ay dyan lamang, ngayon na yung military exercise dyan sa labas ng karagatan pa rin naman ng Pilipinas, dyan sa may area po ng West Philippine Sea. At itong panukalang ito, kahapon kausap ko si Senator Francis Tolentino. Naalala ko nga naman pala, matagal niya na itong ipinanukala at mabuti naman at nagmaterialize na ito. Ang mga ganitong klase ho ng military activities ang kailangan ng ating bansa. Whether we admit it or not, talaga naman ang ating bansa, kayang-kaya naman nating tumayo. Kayang-kaya naman nating ipaglaban ang ating bansa, pero height is might. Yan naman ang hindi po pwedeng dadaanin lang natin sa tapang at lakas ng loob yung ating mga military infrastructure. Walang hindi aamin na tayo kung ikukumpara lamang sa mga naglalakihang bansa ay lamok. Laban sa elepante ang labanan. Naroroon na tayo. Puso naman, ang maaaring wala sila. Talaga namang tayo, ang puso naman natin ay hindi matatawaran sa pagmamahal sa ating inambayan. Pero, then again, kailangan pa rin natin ang ating mga kaalyadong bansa sa pagtatanggol sa ating teritoryo at sa pagtatanggol sa ating soberenya. Pero may isa pang sinasabi si Senator Francis, dapat meron tayong iba pang mga kaalyadong bansa na magkaroon ng partisipasyon dito sa mga ganitong ginagawa nating aktibidad sa karagatan para sa research,
Hindi para paghandaan ng giyera. Wala namang sino mang may gusto ng giyera. In fact, maski sa ating saligang batas, i-denounce ang giyera. Pero sa panahong ito, alam naman natin yan, may mga talagang nangyayaring geopolitical issue. Sigalot, sa pamamagitan ng iba-ibang bansa, geopolitically speaking, talagang kailangan din nating maghanda. But let's see, ang ating inaabangan dito, for sure, hindi mawawala po ang reaksyon dyan ng China, pero ano man ang kanilang maging reaksyon, basta ito ginagawa natin para sa ating inambayan. Hindi naman nila tayo pwedeng diktahan, lalong hindi naman nila tayo po pwedeng pakialaman dito sapagkat ito'y desisyon. This is a diplomatic relation, no less than by our president. Ito yung foreign relation policy ng ating presidente, ng ating kalihim ng Secretary of Defense, ng ating ng ating AFP chief. Anyway, so yan ay ating susuportahan yan. Okay na ba? Meron na tayo? May makakausap na ba tayo? Do we have a political analyst, international studies professor from De La Salle University? Nasa linya na ba natin? Ganon. Sige. Si Professor Renato De Castro, isang international studies professor ng De La Salle University and is a political analyst. Professor De Castro, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga naman po sa inyo at magandang umaga po sa ating mga kababayan po. Kami po ay hihingi ng inyong mga kuntil-butil dito sa ginagawa natin ngayong aktibidad. Kasama po ang Japan at ang Amerika. Ano po ang inyong kwan dito? Ano ang inyong take dito? Well, tinutuloy lang ho nila o kumbaga ginagampanan ho nila yung role para ipatupad ho yung July 12, 2016 arbitral ruling. No, na kumbaga ginigit ho natin yung karapatan ho natin sa exclusive economic zone po natin, sa 200-mile exclusive economic zone. Kumbaga ina-assert ho natin kasi ayon ho sa ruling, kasi ang basis ho talaga ng ruling, inaangkin ho o sinasakop ng China yung malaking porsyento ng ating exclusive economic zone, lalo na ho dun sa West Philippine Sea, on the basis na tinatawag nilang 9-dash line na ginawa nilang 10-dash line. So according ha doon sa arbitral ruling ho, nung nilabas ho yan, noong July 12, 2016, walang legal na basihan ho yan. At una-una, sinasabi ho ng ruling, membro ang China ng United Nations Convention of the Law of the Sea, na in fact, pag membro ho kayo nun dapat, ang basihan ho ng territorial claim nyo palagi, doon sa baseline nyo, at of course, may limit ho hanggang 200-mile exclusive economic zone. So sinasabi rin ho nung arbitral ruling, nilalabag ho ng China. Sinasakop ng China ang ating exclusive economic zone at of course sinipelbet ho tayo na ma-enjoy ho natin yung maritime entitlement ho natin. So ang ginawa ho natin, nilabas naman ho sa statement yan na it's a free and open Indo-Pacific. Ayun ho yung polisiya ng Australia, Estados Unidos at Japan. Meron sila, membro ho sila ng Quad. Quadrilateral Security Dialogue na lahat ng membro nung kasama India, ina-assert nila yung free and open Indo-Pacific at sinabi rin ho doon, kumbaga ina-uphold ho natin ang United Nations Convention of the Law of the Sea at of course yung July 12, 2016 arbitral ruling. So ayun ho. Professor, you see this from afar na ang ginagawang ito, ang tawag dito ay maritime cooperative activity within the Philippine exclusive economic zone. You see this from afar na ito ay para ipadama sa China ang arbitral ruling. At hindi lang sa China, sa buong mundo. Na ina-uphold natin, unang-una ho, yung United Nations Convention of the Law of the Sea, na in fact, ang China ay signatory ho, at pinapamukha rin ho natin sa buong mundo, hindi lang sa China, ang importansya ho na tinatawag nating rules-based international order. Na dapat ho lahat ng kilos ng bansa na ayon ho sa international law at pagdating ho sa karagatan, ang United Nations Convention on the Law of the Sea.
But this activity, do you think that the China will take it sitting down? Of course, nag-react na ho sila. We expected, sinabi naman ho ni Director Anduloy, kasi talagang despite na ho ng membro ang China ng ng UNCLOS, at of course, lumabas na ho yung July 12, 2016 ruling, ini-ignore ho ng China. So meron ho tayong isang bansa, malaking bansa, makapangyarihang bansa, na kumbaga ini-ignore ho ang international law. And expect ho natin, pag ina-assert ho natin ng international law, magre-react ho itong malakas at makapangyarihang bansa na to. Ang problema lang nito, Professor, pagkakaalis ng ganito, pagkakatapos ng ganito, siyempre, may iwan sa karagatan na ating pinag-aagawan ay ang ating Philippine Coast Guard at saka ang ating mga sasakyang pandagat ng BIFAR, lalo na yung mga nagsasagawa ng resupply mission na siyang palagi naman pagkakaganitong may mga aktibidades kadalasan ang aftermath binobomba ng tubig, binubuli. Paano ito? Para bagang ayawin man na nila sa hindi trabaho nila ito, hindi naman nila ito po pwedeng tanggihan, pero kawawa rin naman. Kasi talagang sabi nga ho ng ating presidente nung nasa Canberra siya, makapangyarihan, malakas ang ating katunggali, ganun din ho yung determinasyon natin. Dapat ho natin assert, kasi kung umatras ho tayo, sasabihin ng China ho, di pumapayag kayo, amin to. So, ang ano ho ko dyan, kung ako i-ask, dapat sustain ho to. Sustain ho tong operation na to, tong maritime cooperative activity. In fact, sa Estados Unidos, sa Australia, nagkukonduct na ho tayo at pagpunta ho ni Presidente sa Washington DC, magkakaroon ho nandun ho si President Joe Biden, si Prime Minister Kishida, at of course, pipirmahan ho nila isang trilateral security arrangement, no? Tingnan ho natin, baka kumbaga it will also sustain yung presence ng Japanese Maritime Self-Defense Force dito. Okay. It has to be sustained. Yan ang inyong gustong mangyari, Len. But for sustainability, kailangan ba magdagdag pa tayo ng ibang mga kaalyadong bansa sa Europa, in Asia of course, and of course the US? Una ho, yung sustain ho dito, dapat in a way, meron naman ho tayong Enhanced Defense Cooperation Agreement site. To provide them at least areas where they could operate from. Kasi tingnan lang ho natin ng Estados Unidos, yung mga naval assets ho nila manggagaling pa ho sa Yokosuka, Japan or Guam. So kung gusto nyo sustain ho, we have to provide them of course access to certain facilities from which they could operate from. On the basis po, pero naman ho tayo, we have it legally covered by the Visiting Force Agreement. At pagdating ho sa Australia, meron tayong status of force agreement. Ngayon ho din, pinag-negotiate at maaaring lagdaan rin ho ngayong taon yung Reciprocal Access Agreement with Japan. Pero allergic yung mga kritiko, lalo na dito sa EDCA na ito, sapagkat ang kanilang tinatanaw, baka mamaya sa dako pa ron, mabalik na naman yung mga US military bases dito. At may mga iba pang ang pananaw na itong EDCA na ito bilang paghahanda ng laban ng Amerika sa hindi naman nating kalaban. Ay, hindi. Kaano ho natin ng China ho Katunggali natin ng China at tinutulungan tayo ng Amerika. So, involved ho tayo dyan. Yung mga narratives ho yan, lalo na ho yung mga nagsasabi na proxy war lang yan, ininigate ho nila na meron tayong interest sa South China Sea at meron tayong agency. So talagang from your point of view, Professor, as international studies professor, talagang kalaban na natin ang China. Is that what you're... Gagamitin ko ang term na katunggali. Katunggali? Oo. Sinasa ko po yung natin yung exclusive economic zone. Hindi ho ba nila nakikita yung Chinese Coast Guard nang gagaling pa ho yan sa Hainan Island na almost 800 nautical miles, pupunta ho sa Scarborough Shoal, pumupunta sa Reed Bank para paalisin itaboy ang mga ordinaryong Pilipinong mangingisda. Ano masasabi, kaibigan ho ba natin yun? Tingnan lang ho natin, yung katulad na nangyari recently sa Reed Bank. Mga ordinaryong mangingisda ho yan, na even sa Scarborough Shoal. Ayon ho sa UNCLOS, pagdating ho sa larangan ng mga traditional fisher folks, hindi nyo dapat pinapaalisan. Pero ano ho ginagawa ng China? Pinapaaliso ang mga ordinaryo nating mangingisda. Sasabihin nyo, kaibigan pa ho ba natin yan? Pero ito ba, Professor, hindi ba
hindi ba sa layman's ika nga, ito'y hindi ba pwedeng daanin sa usapang paupo? Bakit kinakailangan nating daanin at humantong tayo sa usapan ng patayo? Samantalang may mga napapakinggan at naririnig nga ako sa ilan nating mga kababayan na sabi, okay tamo, si President Joe Biden is going to talk to President Xi Jinping. Why our president cannot do the same? Just talk to Xi Jinping, pag-usapan ito in a diplomatic way, at baka mas makabubuti ito kaysa dito sa this is a display of show of force ito whether we admit it or not, Professor De Castro. Well, unang-una ho, hindi na ini-ignore ho natin yung ginagawa rin ng China sa ating exclusive economic zone. Yung ilang artificial islands na ginawa nilang bases nila. Sa Pag-asa, doon sa Mischief Reef. Tapos nag-ooperate ho dito yung People's Liberation Army's Navy, yung Chinese Coast Guard, at Chinese Maritime Militia. So pag ginawa na ho yan ng ating Pangulong Rodrigo Duterte, 6 years, kinausap po natin ng China, may napala po ba tayo? Kasi ang panahon, ang posisyon ho talaga ng China, lalo na ho, in dealing with the Philippines and other ASEAN countries, Vietnam, Malaysia, and even Indonesia, might make right. Of course, iba ho yung usapan ni President Xi Jinping at ni President Joe Biden. President Joe Biden is the president of the only superpower in the world. So iba ho yung larangan. Sa tingin ng China ho dyan, ang usapan ho dyan, pagdating ho nila sa Amerika, ito yung term na ginagamit ho nila, new great power relationship. Pagdating ho sa atin, iba ho yan sa Southeast Asia. Ibang larangan ibang polisiya ng China, which was captured ho in July 2010 sa Hanoi ho, nung nagalit ho ang China sa ASEAN countries ho, Sabi ho to nung Foreign Relations Counselor ng Communist Party of China, ASEAN countries are small, China is big. This is the reality that you have to take. So, you think it is useless to talk? It is useless to have a dialogue between our president, and the Chinese president? Well, we have to continue the dialogue, but in that context of the dialogue, we have to impress upon China na unang-una, nilabas na ni Presidente ito nung nag-deliver ho siya ng speech sa ASEAN Summit. Huwag nyo lang titignan ang Pilipinas na puppet o kumbaga proxy ng Amerika. Huwag mo tignan to sa issue ng great power competition. Tignan nyo na meron tayong tunggalian ng interest. Kasi pag pumapalag ho tayo, nag-file ho tayo ng arbitral ruling, palaging sinasabi ho ng China, tuta lang kayo o patakbo lang kayo ng Amerika. Hindi. Meron tayong interest involved dito sa West Philippine Sea, South China Sea, and ganito yung ginagawa natin. We are asserting that interest. Panimumukha natin sa China ho na meron tayong karapatan, meron tayong interest. You have to deal with us. Kasi ganun palagi ang narrative ng China ho . Kaya lang, yun na nga, bottom line, pagkaalis ng mga ito, may iwan yung ating BRP Sierra Madre, magkakaroon ng resupply mission, iwa-water cannon, may nasasaktan na, Professor nasasaktan na physically, talagang nasusugatan na yung ating involved sa resupply mission. Hindi naman po pwedeng pagkatapos nito yung barko ng Amerika pupunta doon sa pinag-aagawang teritoryo sa loob mismo at tatabihan at sasamahan yung mga nagre-resupply. Kaya medyo mahirap Pwede ho natin kung gugustuhin ho natin. That could be part ho nung tinatawag natin Mutual Defense Treaty. Kasi aliado naman natin ng Amerika . Sa tingin ko lang ho, hindi, pero we cannot. Can we impose the MTD this early? Hindi kasi the MDT is always in motion. Kasi part ho ng MDT yung unang-una ho to develop our capabilities, Dinidevelop naman natin yung capabilities natin, dinidevelop din ng Amerika. Kaya nga ho tayo may Enhanced Defense Cooperation Agreement, may Visiting Force Agreement. Tsaka part pa rin ho niya yung consultation. So parang ang sinasabi niyo, Professor, pwedeng habang tumatakbo yung resupply mission vessel natin, pwedeng agapayan ng sasakyang pandagat ng Amerika? Pwede ho. Kung sa level na ho yan ng Article 3 na may mutual consultation tayo. Marito sa consultation, sabihin natin,
pwede naman tayong maging part po ng maritime cooperative activity. Pwede ho yan. Bibigyan ko lang ho kayo ng instance na nangyari na ho to, no? Bumalik ho tayo noong 1957. No? Ito yung tinatawag ho na Quemoy Matsu crisis ho, no? Kinakanyo noon ng mga komunista yung isang isla, Quemoy, na nasa kontrolado ho ng mga nationalist, Kumindang. No? So, ginawa ho, in order ho ni President Dwight Eisenhower na escortan ng 7th Fleet yung mga barko ng mga nationalist. So, ginawa ho yan. Kaya hindi ho kinanyon ng mga Chino, ng mga komunista. So, pwedeng senaryo ho yan. Maybe we can maybe we can put that to test, ano ho, itong resupply mission, ano. Pero of course, may calculated risk ho yan. Nagre-react ang China, sasabi ng China, at course, yung mga kababayan ho natin na ang pagsasalita ho nila, Tagalog katulad ho natin, pero ang pananaw ho nila at puso ay katulad ho sa mga Chino, magre-react ho yan. Sasabihin, lumapit na tayo sa Amerika, we're provoking China. It takes, of course, a calculated and, of course, political will on the part of the President. This will be an executive decision po. Pero pag ginawa ba yan, hindi ba mangangahulugan na ng pagsisiklab at pagsisindi natin ng naglalagablab pang init? Talaga magkakaharapan ho yan. Para ho yan nung nangyari nung 1962 Cuban Missile Crisis to. At nangyari na ho yan nung 1996. March 1996, so, nagpa-fire ng missile ang China ho sa Taiwan dahil nagkaroon ng eleksyon. Ginawa ho, inutos ni President Bill Clinton ho, i-deploy ho yung 2 aircraft carrier ng Amerika na umikot sa Taiwan. Tumigil ho ng pagtira ng missile ang China. Napahiyaw ang China. Pwedeng mangyari ho yan. Tignan ho natin kung sino sa kanila ang unang iiglap po. Ayan, nangyayari ho yan. Ayan tinatawag natin brinkmanship in international relations. But anyway, at any rate, what we want is peace, not war. Sana maayos po ito sa... Pero may kasabihan po dyan hindi ho tayo pwede pumayag na tinatawag natin peace at all costs. Pero may kasabihan din nga, di ba, Professor, if you want peace, make war. Prepare for war. Ayun ho yung Roman dictum. Ayun yung mga sinasabi ng mga Romano. Kaya magtayo sila ng malaking empire. If you want peace, prepare for war. Kaya nga. Pero sa ating kasalukuyang panahon, talagang lalo na, alam niyo naman sa ating bansa, hindi tayo maaaring makaranas ng matinding gyera sapagkat marami ang mamamatay, baka hindi lang sa bala, kundi sa gutom. Ganun ho talaga. Nasa Biblia ho yan, di ba? Meron ho part, lalo na sa Old Testament, there's always a time for peace and a time for war. Ayun ang tinuturo ko, international relations ho eh. Anyway, Prof, it's an honor to have you on the show. At salamat po sa inyong mga binitawang mga pananalita. I'm sure kayo ba nasasama sa mga konsultasyon, sa mga, hearing on this matter? Ang panahon ni President Benigno Aquino III, nasa consultant ako ng National Security Council. Pero ngayon ay ako'y akademiko lamang sa naka-base lang ako sa De La Salle University. But anyway, malaking bagay itong mga ganitong pananalita po ninyong binibitawan. Ito actually yung binabanggit ninyo na pwedeng gawing kaakibat at kaagapay ng ating mga resupply mission troops ang puwersa ng Amerika. This is new. If maaring hindi ito bagong-bago, pero makuha nito, matalas na mungkahi ito, Professor. Pero at the end of the day, sabi nga ho ni President Truman, the buck stops here. It will be the decision of our President. It's an executive decision. All right. Thank you so much, Professor Renato De Castro, for joining us. Salamat din to at binigyan niyo akong pagkakataon na pagtalakayan po sa inyo. Thank you. Si Professor Renato de la Cruz ng De La Salle University ay siyang political analyst at professor para sa international studies. We have 28 minutes after 8 in the morning. Tingnan natin yung angulo na yon, pero tama yun, dapat calculated risk dapat, hindi po pwedeng topo-topo barega dito.
Kailangan pag-usapan, limiing mabuti, paghandaan, plan A, plan B, plan C, ano pa? Talaga naman. 'Di ba? Sabi ni Sun Tzu, kailangan isubdue natin yung ating mga kalaban without engaging into war. Hindi po pwedeng laging may dadanak ng dugo, ayaw natin yan Tsaka pag nangyari yan papaano na ang kabuhayan ng mga Pilipinong maliliit na maiipit dito sa digmaang ito. We will be right back after the break. My name is Henry Uri. Sa ngalan po ni Mayor Deo Macalman. Right after the commercials, I will have Sister L. Diyan lamang po kayo. Thank you. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Growy with vitamin D3. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Ako po si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Bakit naman? Ano nangyari dito? RH number 29. Mayroon daw hong mahigit na 150 na mga Vietnamese national. Pinadideport naman ng Bureau of Immigration for the month of March. 29. Boy Gonzales, go! Hindi, mahigit sa 150 mga Vietnamese national ang pinadeport, pinalaya sa palabas na bansa ng Bureau of Immigration itong buwan ng Marso. Ayon kay BI Commissioner Norman Tasico, ang mga nabanggit na dayon ay pinauwi ay pawang mga nadiskubre na nagtatrabaho sa illegal online gaming hubs. Bukod dito, may 30 Chinese at 14 na Indonesian national ang pinabalik na rin sa kanilang mga bansa dahil sa pagtatrabaho ng illegal sa bansa. Sa datos ng BI, nasa 220 na mga foreign national mula sa iba't ibang bansa ang hindi pinayagan makapasok sa bansa tagad na pinabalik matapos malaman ang ilan nilang paglabag sa ilalim ng Philippine Immigration Act of 1940 bilang penalty parusa sa mga foreign national na pinadeport. Isinama na sila na BI sa blacklist upang hindi na sila makabalik pa ng Pilipinas. Wow, blacklisted na, boy! Blacklisted na. Yung blacklisted na. Kaya hindi na sila makakabalik pa ng Pilipinas. Wow, maligalig ito. But anyway, kailangan namang gawin din yan ng ating imigrasyon. Anyway, thank you, boy. Salamat.
Balik sa'yo, Henry. Thank you. Siya rin sa 29, Boy Gonzales. Sister Elle, good morning. Hello. Good morning, partner. You look so gorgeous in black today. Thank you so much. Oh, sure, you look so radiant and black. Pag nakita ka ng mga nagsasagawa ng military cooperation dyan sa sa karagatang sakop ng hindi malaman kung sino, pero Pilipinas yan. Huwag kayo mag-alala. Kasi galing nito mga ito Yan ay bahagi na exclusive economic zone. Di ba natin pwedeng kunyan? Di ba natin pwedeng paghati-hatian ng ating kapatid? Ayaw nga ng China, gusto nila kanila. Pambihira ho kaya palagay ko kahit anong ayoko namang panawan ng pag-asa, pero pudpud ng tuhod ng mga nagdarasal para matapos itong usaping ito. Tsaka napakatagal na issue na yan, partner. Hanggang ngayon ay hindi pa rin po nalulutas. Pero isang magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. Ngayong Happy Monday, it's April 8, 2024. Hello po sa inyong lahat at Diyos marahay na aga sa Indugabos sa mga kababayan ko mga Bicolano. Alright. Sige. Okay. Sige. But, panay na rin na sa inyo si Kuya Het. Babalik kami ni Sister Elle, ha? Hindi ho kami, hindi ho kami. Hoy, sa mga, natin pala, reminder lang muna, partner, sa ating mga kababayan, malaking bahagi ng ating bansa ang mukhang makakaramdam ulit ng matinding init ngayong araw. Magandang balita. Kaya naman po, ingat po tayo, dahil kailangan stay hydrated. Dahil ayon po sa Pag-asa, maraming lugar dito sa Pilipinas, sa ating bansa, ang makararanas ng matinding init pa rin po ngayong araw. Kaya ingat-ingat po tayo. Yung heat index na tinatawag, yung nararamdaman po ng katawan natin na init dahil dulot po ng matinding sikat ng araw. Kaya ingat-ingat po tayo. So drink more coffee and salabat. Not coffee. Hindi po pwede. Water po. Water. Wag nyo pong gawing kape. Wag nyo pong gawing tubig ang kape. Ano ka ba? I'm talking about the social. The social na coffee. Iced coffee. No. You should drink water. Okay, more on water, not coffee. Water? Yeah, water. Okay, let's drink water. Water without tea. Saan ba lugar? Chika ka sa mga lugar, tayo inom ng water. Kuya Chika ka, good morning. Diwata is looking for you. Hinahanap pala ni Diwata. Hinahanap ka na Diwata Parang gusto ka ng gawing business associate. 21 to go before 9 in the morning. RH number 1. Gaganapan sa iba't ibang lugar at panig ng Metro Manila. Kasama si Yuel Reyes sa ating Metro Manila ngayon. Yuel, good morning. Good morning, Henry. Sister Elle, nagkarambola ang tatlong sasakyan sa bahagi ng EDSA Dario Bridge sa Quezon City kaninang umaga. Sa report na MMDA Metro Base, kinasangkutan ito ng bus, SUV at taxi. Maswerte namang walang nasugatan sa nasabing aksidente at nadadaanan na rin ang isang lane na naokupa kanina. Sa Navotas City, pansamantalang nawala o mawawala ng kuryente sa bahagi ng Daungan Street sa Navotas Fishport Complex ngayong umaga. Ayon sa Navotas PIO, ito'y mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon dahil sa gagawing pag-aayos ng mga linya na kuryente sa nasabing lugar. Samantala sa pool naman ng water service interruption ang ilang bahagi ng Pasay City, Quezon City at Pasig City simula mamayang gabi. Sa abiso ng Manila Water, sakop nito ang higit 20 barangay sa Pasay at barangay San Antonio sa QC na mawawala ng tubig simula alas 10 ng gabi mamaya hanggang alas 6 ng umaga bukas. Habang sa abiso naman ng Manila Water, apektado ng isa sa gawang leak repair ang ilang bahagi ng barangay May Bunga sa Pasig City na magsisimula ng alas 10 ng gabi mamaya hanggang alas 4 ng madaling araw bukas. Samantala sa buong Metro Manila, patuloy pa rin nakakaapekto ang easterlies o ang mainit na hangin na nagmumula sa dagat Pasipiko. Ayon sa Pag-asa, posibleng maglaro sa 25 hanggang 34 degrees Celsius ang agwat ng temperatura sa Metro Manila, habang 39 degrees Celsius ang heat index o init na nararamdaman ng katawan ng tao. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Yuel Reyes, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Damdamin.
Thank you, UL. Samantala, nasaan na ba yung malakas natin, Sister El? Alamin natin ang malakas natin, si Sherwin Alfaro. Nasaan ka ngayon at may winner na ba tayo sa ating malakas promo, Sherwin? Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sherwin, nasaan ka ngayon at sino ba ang nahuli mo? Nahuli pero hindi kulong na nanonood at nakikinig sa DZRH. Sherwin? Yes, si Sir El at Henry, ang DZRH Mas Malakas Promo ay nandito ngayon sa Barangay Fortune sa Marikina City. Napakalinis, napakaganda. Itong Barangay Fortune, dito mo naman, no? Napakaganda. Oo nga, no? Ang aliwalas ng Sherwin, ng kapaligiran nila. Para ko nasa ibang lugar. Para, kasi ibang lugar to. Hindi na tatay. Pero eto mas malakas. Dahil malakas ang nanonood sa kanyang cellphone. Wow! Naka-cellphone si nanay. Itong nanonood ng palabas ng DZRH ngayong umaga. Nanay, magandang umaga po. Pangalan nyo? Umaga po rin. Rebecca, San Jose po. Si Nanay Rebecca, madalas po kayo nakikinig at nanonood po sa DZRH TV. Diyan po sa cellphone nyo po. Opo. Ano po pinanonood yung pinakikinggan na programa? Ito po yung Operation Tulong. Operation Tulong si Nanay. At ano po, sino paborito ng announcer? Si Dio Macalma. Sila Kay. Paborito mo sila Kay Dio Macalma. Ito, meron kang 1,000 pesos. Wow! Thank you po. At syempre, meron ka rin DZRH t-shirt para lalo kay gumandanay. Hindi na kailangan magpagluta. Sherwin, ilang taon na si Nanay Rebecca? Ilang taon na po kayo? Mag-62 po. Gano'n na po ka? Wow! Oo, kaka-senior nyo lang. Gano'n na po kayo katagal na nakikinig sa DZRH? Matagal na po. Dalaga pa po ako. Ay, wow naman. Avid the listener. Ngayon ano na po? Lola na. Opo. Mula dalaga hanggang pagkalola, DZRH siya, di ba? Ayun. Okay, dahil mahal na mahal mo ang DZRH nanay, mahal na mahal ka rin namin. Ito, meron ka pang grocery bag. Wow! Sa DZRH yan. Thank you po. Ano po? Salamat po. Maraming salamat din at sa lahat ng mga nakatutok dyan sa DZRH, baka kayo nagsusunod dating winner sa DZRH Mas Malakas Promo. RH number 6, Sherwin Batal para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Sherwin! Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Si Secretary Benny, baka pala pwede nating makausap. Mayroon palang pahayag ang Department of Labor na sa sobrang init ng panahon, pwede hong yung mga empleyado ay hindi pumasok pero no work, no pay. Pero nga, maganda makausap din natin si Secretary dahil pwede natin itanong sa kanya partner kung yung iba ba ay pwedeng mag-work from home arrangement muna. I think so. Depende na yan sa polisiya at desisyon ng management. But ang sabi ni Secretary Benny, papasok ito doon sa tinatawag na weather disturbance na pwedeng gamitin. Nako, di siguro yung mga nasa biyahe na ngayon, bumalik na kayo.
bukas holiday, Wednesday holiday. Sabihin nyo, napakinggan ninyo kay Henry Urit, kay Sister El, na sabi ni Secretary Benny, ay wala, pwede naman palang hindi na pumasok, napakainit. I-text nyo na yung boss ninyo, sabihin nyo, sabi ho naman ng Dolly, hindi naman pala pwede, ba't boss naman di mo kami sinasabihan? Sisihin ninyo boss nyo. Grabe naman sa sinisip. Hindi po, pag hindi kayo pumasok, syempre, wala po yung bayad. Unless magli-leave muna kayo, gamitin nyo yung leave ninyo. But then again, hindi po pwedeng gamitin as ground yun. Baka sabihin, ba't di ka magpapaalam kayo syempre. Kayo. Magiging awol kayo, sige kayo. Sabihin niyo napakainit ho, medyo hindi kaya ng aking body. Ang aking body nagbabasngit tsaka nagbabaskil body ko. Hindi ko po pwedeng hindi ako pwedeng lumabas ngayon, boss. I will work from home. Tama-tama, wala rin namang kuryente dito sa amin. Hindi ka makakapag-email. Alam mo, feeling ko, ikaw, kung nagkataon na wala ka sa operations, wala ka sa radyo, tingin natin, gagawin kilalang kita eh. Boss, pero may internet cafe naman dito sa amin. Pwede akong maki-wifi. Kaya lang, boss, maliit lang yung internet cafe. 3 lang ang lamesa nila eh. Ang daming rason. Kung ako yung boss mo, wag ka na lang pumasok, wag ka na lang din bumalik. Wag ka nang pumasok forever. Doon sa mga, hindi, pero considerable naman ng mga ng mga boss natin. Yes, sabihin siguro ng boss natin ganun ba? Ikaw naman, pareho naman na tayo eh. Oo, naunahan mo lang ako magpaalam. Sasabihin ko pa naman siya, ikaw na munang bahala sa opisina. Pero dahil nga pinag-uusapan natin yung init ng panahon, ang maraming klase rin po dito ang nagsuspindi muna ng klase dahil nga po ay sa matinding init. Pero yung face-to-face, may modular pa rin na at saka online na pinapatupad. Correct. Yung mga paaralan para po maibsan din po na yung nararamdaman na init ng mga estudyante. But the good thing, mukha namang siguro marahil ay bago mag third week nito, baka next week, baka may mga paambun-ambunan, nagpapatikim na Kaya lang alam ninyo, yung patak ng ulan sa tigang na lupa, lalong nagpapainit ho yan Ay, totoo. Lalong nagpapasingkar ng kuwan yan, tsaka pumapatay lalo ng mga halaman yan pag ganyan. At tsaka pag sa tao, pag nalanghap mo yung lupa parang naging kami bloated ka. Kami diba? sa Quezon, pagka may ganyang unang-unang patak ng ulan, yung lupa na pumapatak, kumukuha kami ng konti, ipinapahid namin sa pusod namin. Okay. Sa pusod namin. Para hindi daw usugan. Totoo naman, inusugan pa rin kami ng bata. Tsaka paglaki kang probinsya, pag bagong ulan, sobrang init, tas umulan ng konti, wag kang uupo sa lupa. Dahil kung hindi, mahihirapan ka umihi. Tama yan. Kasi nga yung asbok, yung singaw. Mga kasabihan niya na umaaser pa rin yung yan hanggang ngayon. Hindi ko alam kung dito sa Manila. Wala rito. Oo, at saka alam mo rito sa Metro Manila naman, sobrang usok, sobrang init ng makina at hindi ka naman talaga lalabas para umupo sa lupa. Kahit na walang El Nino. O kaya sa semento. Napakainit. Kaya good luck sa ating lahat. Sana ay matapos na itong tag-init na ito at humagunot na ang ulan. Pero wag naman sobrang ulan. Sakto lang sana. Yung sakto lang sa tigang na nadamdamin na panahon. Damdamin. 5 minutes before 9 in the morning. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat, tawanang katapat. Love is patient and kind. It does not envy, does not boast, and is not proud. It does not dishonor, nor is self-seeking. Pagbubutihin ko na po. It is not easily angered and keeps no record of wrongs.
Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It bears all things, believes all things, always hopes, and always perseveres. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat, tawanang katapat. Pasalamat talaga yung si ko na yan eh. Oo. Sino ba yan? Sino ba yan? Pangalanan mo na. kung nakilala agad kung nakilala agad ni Maria si Juan, yan si Pedro, kanya yan eh. Tablado yan eh. Walang sinabi yan si Pedro. Narinig yung tawa ni Maria. Nakikita mo si Maria. Tawa ng tawa. Si Maria na tumutugon sa pangalang Maria Luisa. Daming bayan. We have 3 minutes for 9 in the morning. Do we have Senator, can we call Senator Tol? Si Senator Tol, ano mo ninyo? Ito'y nagpanukalanan na kailan ba niya binanggit itong dapat merong military cooperation activity riyan sa ngayon ay pinagsasagawaan ng Kwan ng teritoryo. Okay, sige. Ako, nandiyan na ba? Wala pa. Pero ito, at as early as February 2023, ayan, sinuggest na ni na Senator Tol na sinabi niya na the Philippines kailangan magkaroon ng security squad with US, Australia, Japan. Sabi niya noon dapat magkaroon ng joint patrol with Australia, Japan, and United States. Pero ito kasi yung security quad na tinatawag. Pero kasi talagang yun ang binabanggit ko nga kanina, Sister El, doon sa unang interview ko with the De La Salle professor. After this, what's gonna happen? Kasi ang mangyayari niyan, maiiwan na naman yung tropa doon sa Kwan maiiwan na naman yung BRP Sierra Madre, magkakaroon na naman ng resupply mission. Senator Francis Tolentino, magandang umaga po sa inyo. Henry Uri with the Elaine Apit sa Sister L. Good morning. Good morning, Sen. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din. Pasensya na, hindi ko ma-zoom kasi nandito ako sa isang kapihan. Pero kung gusto niyo, bubuksan ko. Pwede naman, Sen. Pero tika muna, itong pinag-uusapan natin ngayon ito na military cooperation na ito with China and Japan, as early as February 2023, tama ba? Isinadjust nyo na ito? Opo. Sinabi nung kahit po natin yung mini-quad multilateral exercises na yan na pwedeng gawin at ito nga, nagpapasalamat tayo at naganap na kahapon na kailangan po natin. At ang ibig sabihin po nito, mas marami pong kaalyado tayong tumutulong ngayon at hindi lang sa pirmahan kundi sa actual na deployment po ng naval vessels. Malalaking puwersa ito itong pinag-uusapan natin ngayon, of course with Japan and the US. Kanya lang yun nga sa Senator pati Australia. Yun nga, Senator Tol, ang akin pinag-aalala. After this, may iwan na naman yung BRP Sierra Madre, magkakaroon na naman ng resupply mission. For sure, hindi naman, sabi ko nga kanina, China will not take it sitting down. Paano ito? Paano naman kaya itong security at saka itong kalagayan nitong ating tropa sa madaling salita? Opo. Ang ganito po yan, hindi naman po ito one time lang Magiging regular po ito. Itong joint patrol exercises. In fact, ngayong ngayong buwan ito, may balikatan uli dito sa Northern Luzon, kasama po ang ilang bahagi ng West Philippine Sea.
lalong-lalo na ang Zambales. So makikita po natin na hindi ito one-time standalone na exercise lamang. Tuloy-tuloy po ito. At ang mangyayari po nito ay yung frequency niyan ay pag-uusapan po yan. Baka po magkaroon ng sitwasyon na mapapadalas at maipakita rin na yung ating kapabilidad ay maigtingan. Hindi naman dapat tayo rin lang ay mag-rely lagi sa ganyan. Ay may iwan tayo. Di mag-upgrade din tayo ng ating mga kagamitan, ng ating puwersa, ng ating kakayahan. So yung ating defense capability ay dapat po ma-upgrade din po. Ang pinag-uusapan natin dito, Sen, is, well, of course, tama yung minabanggit ninyo, Sister, military capability, our military infrastructure, Sa tingin ba ninyo, itong ating budget sa Department of National Defense should be on top? Like, for example, well, of course, education, agriculture, health, dapat ba next to education is defense? Kung maaari, mataas-taas din ipantay yung sa agriculture. Kung maaari po madagdagan dahil importante po yon. Kasi naniniwala po ako, hindi lang sa may mga bagay kasi hindi ako masabi sa ere, pero ginagawa din po tayo na pag pinagsama-sama po lahat yan ay nakakatulong. Halimbawa po, noong Sabado nandun po ako sa Zambales. Nandun po ako sa 204th anniversary, 204 na taon na pala yung Philippine Merchant Marine Academy. Kaunahan sa Asia. Nagulat po ako doon, panahon pa pala ng Kastila yun, meron na tayong Merchant Marine Academy na nagpapakita ng kalakasan ng kakayahan ng mga marinong Pilipino sa karagatan. So yung po ay talagang nakakagulat, pero makikita po natin, may mga hakbangin naman po na hindi kasali lahat yan sa tinutukoy mong budget kanina na nakakapag-igting at nakakapagpataas ng kahandaan sa karagatan ng ating bayan. At hindi ko nga mabanggit yung iba. Nagbigay lang tayo ng isang example. Pero pag pinagsama-sama po ito at naitaas pa natin yung kamalayan ng ating sambayanan, talaga pong ibang usapan na po yun. Hindi po natin kayang mapantayan na mas mabigkas lamang sa pamamagitan ng isang joint military exercise kung hindi yun sa pang-araw-araw ding gawain ng mga kababayan natin. Senator Tolentino, sir, good morning po again. We're talking about good morning, ma'am. Joint patrol exercises na pag-uusapan na din po natin yung nabanggit nga po ni partner Henry kanina, yung pagdating sa budget, and of course ito pong katatapos lang na joint patrol exercises po, and then nabanggit nyo din po kanina na hindi lang dapat nakaasa tayo yung puwersa ng Pilipinas pagdating sa mga ganitong exercises, and nabanggit nyo rin po na masusundan pa yung mga ganitong klase ng exercises. Ano po yung sa inyo po, Senator Tolano, yung direksyon, na maging direksyon din dapat ng ating puwersa sa mga ganito, ano po ba yung mga magiging benepisyo nito pa sa later on along the way po sa mga susunod na panahon ng mga ganitong klaseng joint exercises po, joint patrol exercises po na isinasagawa na natin with other countries? May papakita po nito, una, na hindi po tayo nag-iisa sa usaping ito. Pangalawa, napakaraming bansa po ang nagtataguyod ng freedom of navigation. Pangatlo po, may tataas po natin ang isang hindi lang pambansang kamalayan, kung hindi pandaigdigang kamalayan, na itong nangyayari po sa West Philippine Sea ay ang atin pong ginagawa isang ayon po sa batas pandaigdigan at kasama na rin po yung arbitral ruling. So, lahat po ito will highlight the need for international cooperation. Hindi kaya ng Pilipinas mag-isa. At makikita po natin na balang araw ma-realize din po ng bansang China na yung mga nangyayari ngayon ay para sa kanilang kabutihan din at interes. Dahil po ay mayroong magkakaroon ng malawakang kooperasyon, hindi lamang po sa hanay ng military activities, kung hindi yung marine research, fisheries development, joint exploration of gas and oil, at marami pa hong iba. Oo, kasi
Tama ba? Yung sinasuggest mo na rin, hindi naman wag tayo lagi mag-focus sa military defense exercise. What about the research and for economic gain? Correct. Oo. Alam niyo po, mamaya meron akong isang press con, siguro 1.5 hours from now, pero unahin ko na sabihin sa inyo. Naisip ko na sa mga ganitong pagkakataon, pwede nating gamitin po, hingin ng tulong ang US Navy para po magkaroon din tayo ng cloud seeding exercises dito po sa mga lugar na talagang tagtuyot na, nabitak-bitak na ang lupa para magkaroon naman ng kaunting ulan. Yung mga ganitong bagay po ay makakatulong hindi lang po sa ating kapaligiran, kung hindi pati sa ating magsasaka. So, tinatanong ni Ma'am kanina, ano pa yung maidudulot nito? Maraming pwede ho itong mga anak pa ng ibang mga gawain, hindi lang po yung humanitarian relief operations. Ako, iniisip ko ngayon yung cloud seeding operations. Wala namang eroplano po ang Department of Agriculture. Na-master na po ng US Navy po ang cloud seeding operation sa California. Paano po magpaulan kahit maikting na tag-init. So, yung mga ganito po bagay, makakasama na po yan sa usapan. Correct. Yung El Nino naman po, hindi naman po ngayong taong ito lang. At ito ay mangangahulugan. Meron din next year. Ito ay mangangahulugan ng ating pakikipag-alyansa sa Amerika ay hindi pang digmaan lamang. Hindi po. Hindi po. At marami pong bagay na maidudulot yan na kabutihan din sa ating mutual and beneficial. Hindi lang po sa Amerika, pati sa Australia po. Pero Sen, teka muna, kasi siguro naman baka alam ko napag-uusapan niyo naman marahil meron din kayong mungkahi yung babago yung Sierra Madre, hindi ba natin pwedeng palitan yan? Hindi ba natin pwedeng talaga ho namang pag tiningnan mo ang Sierra Madre po as of now is still a commissioned vessel. Kaya nga isang lumang barko pong pandigmayan na nagagamit pa in terms of accomplishing its mission. Ang mission niya ngayon is to house our troops in the Second Thomas Shoal. So nandun pa siya. Hindi ba pwedeng palitan naman ng medyo hindi kalawangin at sabi nga nung iba hindi ka mamamatay sa bala pero pag nasa lugsog ka mamamatay ka naman sa tetano. Alam niyo po medyo maigting na usapin yan pero siguro minsan pag nagkausap tayo ng personal sige. Okay, pero your suggestion is to have this continuation at tuloy-tuloy at mas maramihan. Be done regularly, encompassing the entire breadth of not just the exclusive economic zone dito po sa atin sa West Philippine Sea area, pati na din po sa Benham Rice. Benham Rice nga, di ba may bagong batas tayo? Sana mapirmahan na ng Pangulo. Yung Benham Rice, naging Philippine Rice. Pinalitan na ho natin ang pangalan ngayon, Talampas ng Pilipinas. Dapat magkaroon din ng patrol po doon sa areang yon. Ito naman po ay from Catanduanes, going to Kasiguran, going to the northern area of Palanan, Isabela. Pero Sen, may nabanggit din sa atin sa ating panayam si dating Justice Carpio. Ang binabanggit niya po is palitan po ng non-military halimbawa establishment po na magtayo na lang daw infrastructure, magtayo na lang daw po tayo doon ng marine research. Opo, para daw po matanggal na yung presensya ng military. Pagka nandun daw po kasi ang BRP Sierra Madre, ito ay nagpapakita ng isang military operation which is kaya po hindi tayo makalapit-lapit or hindi po ina-actionan ng UNCLOS dahil nga po ay labas daw po doon at walang jurisdiction ng UNCLOS pagdating po doon sa military operation. So, ang he suggested po na parang palitan natin ng marine research para po itao doon at maglagay ng tao ng Philippine Coast Guard. So para po hindi military ang nandun kundi civilian forces. Pwede rin po 'yon, pero nakita niyo naman nung nakaraang 2 linggo nung nagkakaroon tayo ng marine research ng ang University of the Philippines inikutan pa ng helicopter ng China. Doon ibang lugar po ito po yung sa Sabina Shoal. Inikutan. So sila po kahit
yung Pangatega University of the Philippines po, mga scientists po natin yun, hindi naman po mga militar yun, pero tinakot po sila, tinaboy po sila, kaya matatandaan niyo po. 3 weeks ago, pinropose ko po na magkaroon ng marine research agreement ang Pilipinas, kasama ang Norway, kasama po ang Netherlands at isang Latin American country. Kung matatandaan niyo po yun, naging balita rin po yun. Proposal ko po yun na magkaroon ng marine research agreement with other non-defense treaty allies ng Pilipinas. Yun din po siguro ang sinasabi ni Justice Carpio. Pero dito po sa Ayungin Shoal, mahaba pa hong pag-uusap yan kasi ang dami rin naman pong na-militarize ng China. Hindi naman dapat na pag-aari natin yung Fiery Cross, Mischief Trip, na ngayon may base militar na. Ayun atin po yun. So, hindi nila ginawang Marine Research Station. Ang Marine Research Station merong 500 meters na safety zone nakapaikot. So, hindi rin natin dapat siguro pag-usap isang mahaba-habang usapan ito kung papayag ang lahat. Pero dahil atin yon, kahit ano po ang gawin natin. Di ba? Kasi parang ako naman, research base, ang aking military base. Tama kayo, ang interpretation natin yan pagka ginawa natin yan, para bang tayo napapa-impluwensya sa gusto nila. Kaya lang, we have to balance it, Senator Tol, dahil yun nga sinasabi ni Justice Carpio, wala kasing jurisdiction ng UNCLOS kapag military operations in nature. Subalit yung pag-utilize po ng isang feature sa exclusive economic zone nasa merong jurisdiction ang nasusunod po diyan. So, UNCLOS din po 'yon. Kung gusto natin gawing basketball court 'yon, kung gusto natin gawing military base, kung gusto natin gawing scientific research, nasa atin na po 'yon. So, yan nangyari po nung middle 90s, latter part of 90s na talagang sinadsad na yan dyan, desisyon pong isang strategic decision yon na siguro far-reaching ang effects na hindi natin masabi kung nakabuti o nakasama, pero sa ngayon po, kung yun ay iniwan nating bakante, baka nakuha na nila yon. Correct. Anyway, salamat ng marami sa inyo for sharing your thought, Senator Tol, at good luck. Marami kayong lakad today. Thank you po, Sen. Magre-report po ako sa inyo pagkatapos nung kasama po ako sa Washington DC. Wow, very good. Very good. Magre-report po ako sa inyo sa mga kasi kasama na po doon ng Japan sa mga pag-uusap. Alright, sige. Salamat po. Thank you so much. Have a good one. Have a good one. Thank you, Senator, for joining us. We have 13 minutes after 9 in the morning. Naku, alam mo ninyo, baka dun lang sa, alam ko na, pag-aaralan naman ito sa eskwelahan at maging sa mga umpukan. Pero alam ba ninyo itong Sierra Madre na ito, itong BRP Sierra Madre, yung kinakalawang at sobrang luma ng barko, di man nyo na itatanong, yan po ay 1944 pa ginawa. Sa Amerika, veteran ho ito ng World War World War II, tama. At bago ho ito nakarating sa Amerika o sa Pilipinas from the US matapos ang digmaan, ito po ay dinala rin at ginamit na rin sa Vietnam noong 1970. Kaya talaga pong makaranasan na po itong barkong ito hanggang sa mapunta po sa atin at ma-acquired natin noong 1976. At dinala riyan sa lugar na yan, kung di ako nagkakamali ay ano bang 19 petsa ito naririyan. Ayun na nga, 1970 ginawa na po itong ano yan, 1999. Noong gawing BRP Sierra Madre. Ang meaning ng BRP ay barko ng Republika ng Pilipinas. Yan, kikita naman ninyo, ayan, siguro doon sa mga nanonood sa Kwan. Grabe, no? Sobrang kalawang na ito. Pero sa bagay, may kasabihin. Anong taon kinunan itong picture na to? Kasi mukhang hindi to updated. Bakit? Mukhang bago-bago pa ba? Wag naman.
Hindi, kasi... Ikaw naman, para naman sinasabi mo, yan nga, kinuhanan yan, ma'am. 10 taon na nakalilipas, gano'n pa kaya ngayon? Pero nami-maintain naman no? Dahil nami-maintain pa rin, kahit papaano. Mukhang tinatamad na talaga magtiktik kalawang at mamintura yung mga sakay, no? Pero iyayaan nyo naman. May kasabihan naman natin. Pero itong barko na ito ay napakamakasaysayan din, ano? Sobrang... The older it gets, the better. Dummy. Babalik kami ni Sister L. Henry Uri here. This time check. Flash Report! Buena mano ang Lunes, isang dating gobernador po ang nahuling dumaan ang kanyang sasakyan dyan sa may EDSA busway. Sino yan? RH5, Val Gonzalez. Val. Natawa naman ako sa flash report. Sino yan, Val? Sino yan? Si Governor Chavit Singson ng Iloco. Okay. Maayos naman kung nagipag-usap sa mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority. At siya mismo yung nagsabi na kitang nitong nagatwag kasakyan nila. Ang tiwanag nitong City Governor, dating Governor Chavit Singson, Ilocos Sur Governor, dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Nag-overtake daw sa sasakyan. Siyempre, pagka ikaw nag-overtake para malampasan mo, ikaw ay medyo ikaw ay kakaliwa. Kakaliwa ka. At yung kaliwa, ayun yung EDSA busway. Yun yung nangyari. Kaya siya napapasok doon, medyo alanganin. Ay, tumatawa pa nga si Governor Chavit Singson at siya mismo yung nagutos dun sa mga tauhan ng mga sponsor ng Metropolitan Manila Development Authority na siya ay titan. Dalawa yung kanyang sasakyan. Itong isa parang hammer ito na malaki, parang vehicle ito na armored vehicle talaga ito siya. Pero BMW, Baluarte Motor Works, ito yung isa doon sa mga kumpanya. Ito si dating Governor Chavit Singson. Yan ba, Val? Yan ba yung may hotel sa loob? Ang ganda armored car. Hindi, pero tika mo na, linawin lang natin. Baka kasi yung iba ay magalit at sabi may palakasan, may pinapaburan. So ang kwento niyan, Val, ay kaya napadaan dyan, paano uli? Nag-overtake siya doon sa sakyan na sinusundan nila. Pagka kasi ganitong oras, pag mag-overtake ka, dito sa Caban EDSA, dahil talagang yung volume ng sasakyan punong-puno. It's northbound at southbound ng EDSA. Lalo na itong northbound, dito sa may pagkalampas ng panel, dito sa EDSA Cubao, papunta Mega Cumat, ay punong-puno ng mga sasakyan. Para ikaw ay masabing mag-overtake, ang takbo ng sasakyan mo, ikaw ay kakaliwa dahil lang maluwag para ikaw ay makapag-overtake itong left side. Itong left side ng driver. Yung left side, yun mismo yung EDSA busway. Wala namang dumataang bus nung dumaan itong dalawang sasakyan nitong si Governor Chavit Singson. Kaya dun sa kaliwa siya pumunta na tataas niya yung EDSA busway. Tinanggap ng MMDA yung argumento niya. Tinanggap ng MMDA pero natikitan. Dahil galante itong si Mayor Chavit, itong si dating Governor Singson, siya mismo ay nagsabi, tikitan ninyo itong dalawang sasakyan namin. Ayun. So aminado naman siya. Aminado siya dahil nga yung gulong ng kanyang sasakyan pumasok dun sa EDSA busway. Kaya yun ang nangyari. Tinikitan. Ano sabi, Val? Ano sabi? Tikitan ninyo itong dalawang sasakyang ito. Ilan ba kayo riyan? Wala naman ganun. Nakangiti pa nga lalo sa video natin. Lalapitan ko lang si MMDA Special Task Force Head na si Gabriel ko. Lalapitan ko lang.
Sir, kanina kausap niya si Governor Chavez, nakangiti siya, tumatawa pa. Ano bang napag-usapan niya? Well, siyempre, unang-una po, pinalik po ko ng pasensya at pinaliwanag po sa kanya na yung nangyari po na pagdaan po sa busway carousel po natin ay talagang bawal po. And we are glad naman po na in-acknowledge naman po at siya po nag-instruct sa atin at kita po ang mga driver, which is naman po talaga ang dapat natin gawin. Dahil napapagpag po tayo ng batas, we have to implement it fair and square. Kung nakapanggit niya kanina, nadinig namin, nag-overtake lang daw siya. Yes po, ito ang sabi niya. However, when... Ito na, Val! Overtake. Very good job. Good job sa ating mga taga-MMDA, Val. Thank you kay Sir Gabriel ng MMDA. Thank you, Sir Gabriel, ha. Si Governor Chavez nasa linya na natin. Gob! Val, diyan ka lang, Val. Huwag kang alis, Val. Huwag mong paalisin si Val. Val, diyan ka lang. Governor. Yes. Oh, nako, magandang umaga po sa inyo. Bay, kayo pala, nahuli daw kayo dyan sa busway. Nag-overtake lang kami sa bus lane. Hindi ako dumaan sa bus lane, nag-overtake dahil nahabol ko yung interview sa Net 25. Multa ko ako. Congratulations sa mga nanghuli. Oo nga, pero nakailang metro din kayo nga dumaan sa busway? Ha? Nakailang metro din? Nag-overtake lang. Overtake lang. Oo, pero nanay. Dumaan doon, nag-overtake lang. Natuwa naman yung mga taga... Multa pa rin ako para may sample. Oo nga, natuwa naman yung mga taga MMDA sa inyo at kayo raw mismo ang nagsabi pang tikitan. Okay lang. Thank you. So malinaw. Congratulations sa mga nanghuli. Malinaw na walang palakasan, di kayo nakiusap, walang... Wala, talagang multa ko. Opo. Kinukongratulate ko yung mga nanghuli. Sige po. Talagang nag-overtake lang dahil nagmamadali ako. Meron akong interview na sa Net 25, hinahabol ko lang. Opo. Hindi ka dapat nag-overtake dyan. Ako nga, sa driver. Opo. Sige po, at least... Binartingan ko na yung driver. Opo. At least dumaan sa bus lane, tapos hihika na ako nga. nga. So kayo, kung kayong tatanungin talaga, walang dapat ng palakasan dyan, ha? Walang dapat... Wala. Dapat. Multa ako. Doble pa ako. Doble pa. Mali kami doon dahil di kami dapat nag-overtake. So malinaw na ina-acknowledge ninyo na kayo ang nagkamali. Opo. Nagkamali. Nag-overtake kami doon sa bus lane. Pero di naman tumaan, nag-overtake lang. Overtake lang. Gob, salamat. Ingat po kayo. Thank you po. Salamat. Okay, si Governor. Nulit ko may compression sa mga huli. Salamat si Governor Chavez. Ibang klaseng mahuli, nangongratulate pa eh. At least Val, andyan ka pa, Val? Yes, Henry. Narinig mo. Narinig mo ang dating gobernador ng Ilocos Sur. Sa halip na magalit, nangongratulate pa. Ay, nakangiti pa kanina eh. Hindi na sana siya titikitan. Siya na mismo nag-volunteer. Sige, tikitan nyo itong dalawang sasakyan namin, yung narinig namin dito dahil nga doon sa meron pa siyang convoy at yung gulong ng kanilang sasakyan dumaan dito sa may EDSA bus. Hindi naman, pero Val, ang malinaw, hindi naman pala sila totally yung malayo yung as in pumasok, kaya sila nakapasok dahil nag-overtake. Pumitok lang ng kaunti. Yun nga yung ipinapaliwanag ko kanina para makapag-overtake ka. Kakain ka dito sa may EDSA busway. Nakain lang yung linya ng busway. Hanggang sa malampasan mo yung in-overtaken mo, hindi mo na nasa mga 50 meters ang layo na nga aabutin ko. Bago ka kakanan at palabas, bago ka kakanan palabas ng EDSA busway. Hindi, sabi naman niya, naka-overtake lang daw siya dahil nagmamadali. Hindi naman niya gusto. Kanya lang napagsabihin yung driver na dapat hindi overtake doon. Yun nga rin yung pinapaliwanag ni Governor Chavez kanina dito sa mga tauhan ng MMDA na nagsasagawa ng implementasyon dun sa pagbabawal na dumaan dito sa EDSA busway dito kaya nakiusap pa daw ba na doblehin ang multa eh.
Ibang klase talaga pag mayayaman. Sabi niya, doble niyo multa, sabi niya. Sabi ni Gordon Chavit, magkano ba yan? Alam ko, pang tip ko lang sa barbero ko yan. Doblehin mo nga. Hindi, pero nagbibiro lang tayo. Pero at least na-acknowledge naman talaga ng dating gobernador yung pagkakamali. Parang siya pang napahiya doon sa fine na-impose sa kanya Ay, kakaiba doon sa isang nahuli kanina. Sister L. Kakaiba doon sa nahuli kanina na nakadakay ng motorsiklo. Ang kipag-argumento pa at ang kanyang sinabi dito mismo kay Gabriel Go, ang chief ng MMDA Task Force. Ang sabi niya, may tatawagan daw siya sa LTO. Pakawalang hiyan. Matapang yun kay Governor Chap sa kanina. Ano nangyari doon? Ano nangyari doon sa may pag-name drop ng LTO? Ang sabi ni Gabriel Go, ang sabi niya, baka magkahiyaan lang tayo rito. Ayun, yun yung dalawang dapat sinabi niya na lang na tatawagan ko na lang tatawagan ko muna si Chavit. Val, thank you Val, thank you. Val, thank you. Binabanggit kanina. So far, karamihan doon sa mga nahuli, mga nakasakay ng motorsiklo na umaabot na sa halos 15. Wala rito sa kaba ng EDSA northbound dito sa Cubao, Quezon City. Para sa kaunang Pilipinas, DRH, ako naman Balton sa tuloy sa pagbabalita tuloy. Sama-sama tayo, Pilipinas. Daming bayan. Thank you. Dun sa mga mahuhuli, do the Chavit. Pero hindi yung mag-overtake, kundi pag kayo talagang minamalas-malas at natukso kayong dumaan, huwag na kayong nga matukso kung maaari Pero kung matutukso iwasan kayo. nyo yun. Alam mo, ang napakalinaw naman na nakalagay na signage na bus lane. So bus lane, huwag na kayong pumasok dyan. Nagmamadali. Sumakay sa bus. High-powered firearms na diskubre po ng PNP at militar sa isang kubo sa Dato Odinsensuat sa Mindanao o Maguindanao del Norte. RH number 19, June de Macotac, June. Henry, Sister L, may kaugnayan pa rin sa nagpapatuloy na security patrol sa ilang barangay sa Dato Odinsensuat at Maguindanao del Norte na nakakaranas ng harassment mula sa mga armado. May panibagong recovery ng pawang firearms ang Dato Odin Municipal Police personnel at ng 1st Platoon ng 62nd Division Recognized 2nd Maneuver Platoon at 1st Provincial Mobile Force Company habang nagsasagawa ng security patrol sa bulubunduking bahagi ng Sitio Kabatayan para sa Ilabungan, Dato Odinsensuat Town, Maguindanao del Norte. Nabatid na nasa isang kubo na nadaanan ng government forces sa 18 na nila habang nagpapasok sa tindi ng init ng araw. Ang mga nadiskobring armas ay kinabilangan na isang unit ng Thompson caliber 45, 2 units ng M16 rifle, Akan shotgun, M1 Garand rifle, M14 rifle, 3 bandoliers, pouches na puno ng nasa 200 rounds ng bala ng M16. Ang mga armas ay inihinalang ginamit ng mga nag-aawayang armadong grupo sa Sitio Mamaan, Barangay Labungan na siyang dahilan ng paglikas sa mga katutubong residente na pawang umaasa lamang sa ikinabubuhay nilang pagtatanim ng mais. Kahapon na Henry, Sister L, kasama tayong umakyat sa Sitio Mamaan, kasama sa Dato Odinsensuat Chief ng Police, Lieutenant Colonel Sahibon Mamantal, 6th First Infantry Brigade Deputy OIC Commander Lieutenant Colonel Ricky Bunayo, kung saan sinamahan nila ang pagbabalik barangay ng mga residente matapos ilang araw ring namalagi sa Labungan Elementary School. May mga tropa naman ng 6th First Infantry Brigade ang dineploy sa vicinity ng barangay Labungan bilang pangako sa kanila ni Lieutenant Colonel Ricky Bunayog na hindi nila iiwanan ng lugar katuwang ng habang mayroon pang tension sa area. Sana laging ganito, June, nakangiti yung ating mga kapatid na Muslim sa presensya kasama itong ating mga kasundaluhan. Ang gandang pagmasdan. Yes, parang Henry, yan ang usual na senaryo na ating nawiwit ngayon dito sa Barm region na magkatuwang na itong MILF, ang AFP, ang PNP, Subalit, meron nga lamang talagang ilang grupo. May mga naliligaw pa rin ng landas, ika nga. Tama ka dyan, Henry, at ito nga yung sinisikat ngayon ng Maguindanao del Norte Governor, si Governor Abdul Rauf Macacua, na makausap ang mga ito nang sa gayon ay sama-sama na ang Bangsamoro sa isang layunin ng kapayapaan at kaunlaran. Kasi yung creation ng Bangsamoro, anong tawag riyan, Development Authority, yung pagbibigay na sa kanila ng
sariling pagkakakilanlan nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napakalaking bagay na hakbang ng pamahalaan yan eh. And kaya ito mabuti naman at niyayakap at ina-appreciate nito mga kapatid nating MILF. Yun nga lang, kung binabanggit natin na may mga kuwan pa rin, Sister L, may mga talagang subagay, hindi mo rin naman masisisi dyan yan eh. May mga nakaangkla yun sa sariling paniniwala at batay ang prinsipyo nila eh. Pero napag-uusapan radical na pananaw. Pero ang lahat ay napag-uusapan yan na maganda. Yan, tama ka dyan. At yun na nga, ang sa ating pagkipag-usap na kay BARM spokesman and CABSEC Asmin Pendatun, sabi nila, hindi na daw nakaka-apekto ito sa kabuuan ng kapayapaang tinatamasa ngayon dito sa Mindanao. At ito ay kabahagi lamang ng transformasyon ng pag-abot ng tunay na kapayapaan at pag-unlad dito sa Bangsamoro. Kumaga may kuwan na dyan, may anong tawag riyan? May mga isolated na lamang na mga pangyayari. Yes, tama ka dyan, paring Henry. Isolated cases lamang ito na ngayon ay unti-unti na rin humuhupa at meron ng intervention ng ating Philippine Army, PNP, sa tulong din ng ating mga local leaders dito ng Bangsamoro. Thank you, John. Salamat. Salamat mula sa Mindanao. RH19, June Dinakuta, tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy na serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, John. At magandang umaga po sa ating mga kababayan, kapwa Pilipino at kapatid na Muslim dyan sa Mindanao. Salamat sa inyong pagyakap sa tunay na kapayapaan. At sana'y magtuloy-tuloy na ito, although hindi naman natin sinisisit, masisisi, yung ibang talagang nakakapit at nakayakap pa rin sa kanilang mga prinsipyo. Pero pasasaan ba? At magkakaroon na ng... siguro kailangan lang natin, it takes time. Hindi naman natin pwedeng pilitin na, hindi, dapat ganito ka. Hindi may kanya-kanyang pwede paniniwala po tayo at ideolohiya na pinapaniwalaan. At irespeto natin malay mo, darating ang panahon. Tsaka minsan sa operasyon kailangan ding may good cup at may bad cup eh. Dapat merong pressure group din na tinatawag, but of course lahat yan isa ang patutunguhan yan, kapayapaan, at sana ay sa lalong madaling panahon. Pero bago tayo mag-commercial break, ito pinapabati lang nila kay ang kanyang kabrada. Kuha na naman yan. Hindi. Si Boy Panuto. Hindi to si Kahaman to sino. Batiin natin ng happy birthday. Isa ding mason, si Brother Jermaine Anthony Carag ng happy birthday. Isa daw sa pinaka-active ng Gonzaga Masonic Lodge number 66. Happy birthday po. Si Kuya Aman Pamuto, Malbar, Batangas yan eh. Hindi na bang pala eh. Ako sa'yo. Stand by for more. Actimed Quality Generics, ang abot kayang gamot mula sa Generica Drugstore. Ba't ba kayo dyan pupunta para magpa-interview? Dito kayo pumunta sa DCRH dahil ang katandem ko ngayon ay kamukhang-kamukha ni Catriona Gray na minsang sumandal sa inyong balikat. Kayo ba ang... Siya ang muntik sumandal? Ikaw talaga, Governor. Napaka-hukagi mo talaga. Hindi. Hukagi mo. Inaantok ng si Gov. Nasa isang event sila nakaganito si Gov. Tapos sabi ni Gov, anong reaction ni Catriona? Sabi ni Catriona, love you, Gov. Biro lang. Pero biro lang yan, Gov. Sabi ko sa iyo, ikaw naman nagmamadali ka kung saan ka pupunta para magpa-interview. Dito ka minsan magpa-interview. Pero may sagot sa iyo si Gov. At para makita mo si Catriona. May sagot nga sa iyo si Governor. Nauna na nga ako sa inyo magpa-interview bago pa ako makarating eh. Nakita na ba kayo ng personal ni Gov? Hindi ko pa nakikita ng personal si former Governor I tell you. Pag nakita mo itong si Catriona girl ay akala ko Cartolina Gray. Siguradong sasabihin mo naman araw-araw huhulihin ka dito sa May Pasay.
dahil dito ka nag-overtake sa may rotonda. Pag tinanong pa saan, pa DCRH ako, ba't araw-araw na lang eh? Ang lakas mo talaga, no? Hindi kita maano. Di ba, Kuya Bong Ariola ng PCSO, Kuya Bong, ay kunay. Sabi, bakit ko bagbabatian na rin kunay? Aring si Chairman Jello Ariola ng Barangay Bukal Pagbilao. Kaya siya ayaw kong batiin na rin si SK Chairman. Bakit naman? Ala naman, ba't ko ka naman babatian na rin si SK Chairman Jello Ariola ng Barangay Bukal sa Pagbilao? Bakit? Kahit kailan hindi ko babatiin, Kuya Bong Ariola, aring si SK Chairman Jello Ariola. Aring si SK Chairman... Huwag mo mabati-bati yung mga yan. Nako! Bakit ko ka... Palagi na lang kang babatiin na rin si SK Chairman Jello Ariola ng Barangay Bukal sa Pagbilao. Kuya Bong Ariola. Ay, shoutout sa mga taga-probinsya ng Quezon, ha? Lalo sa mga taga-Infanta, yung kapatid ko nakatira sa Infanta. Sino pinapabati nila? Pero ito muna, mayroon tayong... Ay, batiin ko lang bago ko i-announce ito. Yan sa may Capital Medical Center. Naku, magpagaling po kayo, ha? Mami Mary Ann Ramos, magpagaling po kayo, nakatutok sa atin. And hello sa aking best friend, Jamaica Ira Ramos. Ayan, sa kanyang mami, pagaling po kayo, Mami Mary Ann Ramos. Pagaling po kayo para makauwi na po kayo sa inyong bahay. Pag hindi ka gumaling dyan sa ospital, pupuntahan kita riyan. Bubughan kita ng nginiyang bigas dyan. Sige ka. Ano yun? Alam pag nabughan kita ng nginiyang bigas at natapalan kita ng dahon ng atis na nilaib pag di ka gumaling. Uy, ang tapang ng amoy nun. Ang tapang ng amoy nun. Asar yan. Pag hindi ka gumaling dyan, Mami, ha? Tatayo ba si Mami Mary? Tatayo yan. Pero ito muna, i-announce muna natin na ang Nurse Corps Class 01-2007 ay iniimbitahan po ang lahat sa kanilang Duyan Project Program na isa pong programa ng programang Project Red Ribbon na layuning magbigay ng kalinga at suporta sa mga bata pong may HIV dito sa ating bansa. At iniimbitahan po ang lahat ng mga generous and philanthropic mission na suportahan po ang Duyan Project bilang isa sa mga supporting efforts din sa mga stakeholders po. At ang mga proponent po niya ay sina Miss Danaya and Mr. Daniel San Diego ng ang Duyan Project staff at AFP Nurse Corps Officers ng Sandalan Class 2007-01 at ang presidente po ng Project Red Ribbon Care Management Foundation Incorporated, si Mr. Iko Rodolfo Johnson at mukhang sila kay ang isa sa kanilang guest magbibigay ng inspirational message. All right. There you go. It is now 13 to go before 10 in the morning. Stand by sa ating mga reporter Let, Milky, Raymond, and Nicole. We'll be right back after the break. Daming Bayan. Kuya Het Del Moro. Right, sige. Tayo ay Daming umataw muna ng mga report. Itong pondo para sa dagdag na mga school building dapat daw humagang talakayin na sa 2025 budget call ng DBM sa Kongreso. Sa number 12, Milky Rigunan. Milky. At Sister Catriona, Sister El pala. Thank you, Mana Milky. Love you. Nakakalimutan ko talagang sabihin kay Governor Chavit kung hindi, baka... nahuli ka. Kung hindi siya... Kung hindi talaga magbabas carousel papunta ng Rojas Boulevard. Anyway, go ahead, Milky. Dapat pagandaan ang epekto ng climate change sa mga susunod na school year dahilan ngayon ng kanselasyon ng mga klase dahil sa matinding init ng panahon. Sa panayam ng isyong pambayan sa DZRH, nare-rekomenda ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro dapat maagang talakayin ang paglalaan ng dagdag na pondo sa pagtatayo ng mga dagdag na school building. Ang kay Castro, asahan na ang lalo pang mainit na lagay ng panahon. Sanhin ng climate change at hindi pwedeng lagi na lamang magkakansela ng pasok ng mga estudyante. Sa panukala ni Castro, dagdag na school buildings ang kailangan para malutas ang siksikan ng mga estudyante sa isang classroom at magkaroon ng tamang ventilation kapag summer season. Narito ang pahayag ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Una-una natin talagang isinulong sa Kongreso, maibalik immediately yung klase sa June to March. Tinugunan naman ito ng Committee on Basic Education
at nagkaroon kami ng resolution na ibalik. Kaya lang nga yung itong year na ito, 2024 to 2025, magiging ito yung period ng adjustments kasi hindi basta-basta pwedeng maibalik agad this year. Kaya yun yung ginawa natin. Pangalawa, kinausap natin ang Department of Education din para din magkaroon ng adjustments doon sa pagtuturo. Simula Hulyo, sisimula ng Department of Budget and Management ang budget call sa Kongreso para matalakay ang mailalaang pondo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno sa 2025. Sabi ni Castro, dapat alamin ng Department of Education kung uubra pa ba ang mga module na ginamit noon na magurok ng kasagsagan ng pandemya. Layunin itong matiyak na ang alternatibong pagtuturo sakaling kailanganin kung magtatagal pa ang pagpapatupad ng blended learning. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Damdamin Bayan. Thank you, Milky. Nag-text si Architect Manalo. Sino ba yung naka-black SUV na yon? Sabi na Architect, tanong mo nga kung gusto magpagawa ng building sa akin. Ako na bahala, Architect. Napakagaling naman ang tempo ng Arkitekto na yun. Iba talaga si Sa Architect Arkitekto, sigurado. Ayoko na magsalita. Iba talaga itong Architect Manalo na nakikinig sa atin eh. Oo, talagang nakatutok pala, hindi pala po pwedeng magbiro. Oo, at nagpapatayo agad ng building. Sige. Kilala mo ba yun? Sino? Si Architect Manalo. Kilala mo ba? Kilala natin yan. Sige. Hi to Architect Manalo. Good morning! Anong report ni Raymond? Update naman mula sa Senado, si Senate President Miguel Zubiri gagawaran ng ranggo bilang Reserve Officer ng Armed Forces of the Philippines. Detalye mula kay RH28. Raymond Adpaas. Na kay Raymond. Elena at Henry, yung donning of ranks ay gagawin dito sa headquarters ng Armed Forces of the Philippines sa Camp Aguinaldo. Ngayong araw ay formal na magiging opisyal ng Armed Forces of the Philippines bilang reservist itong si Senate President Juan Miguel Zubiri. Siya ay tawagin si Lieutenant Colonel Juan Miguel Zubiri Reserve ng Philippine Army. Ang donning of ranks nakaschedule alas 10 ngayong umaga dito sa headquarters ng Armed Forces of the Philippines sa Camp Aguinaldo. Ayon dito kay Colonel Cerces Trinidad, ang chief ng Public Affairs Office ng Armed Forces of the Philippines, alas 10 ng umaga ay darating si Senate President Juan Miguel Zubiri na nandito na sa isa sa mga building dito at para sa arrival honor. Pagkatapos ng arrival honor ay aakyat ito, magpo-call dito kay Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. Pagkatapos ng ilang minuto ay bababa para sa formal na donning of ranks at dito niya makukuha yung kanyang rangko bilang Lieutenant Colonel ng Philippine Army bilang reservist. Mula dito sa Camp Aguinaldo para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Advance. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa diesel, sama-sama tayo, Pilipinas. Damdamin Bayan. Thank you, Raymond. Lieutenant Colonel Zubiri, sir. Congratulations. Ikaw pala isa ng reservist. Oo, sana yung sinabi natin kay Senator Tol kanina, bahala ka na. Baka po pwedeng tumaas, lumaki pa ang budget ng DND at makabili tayo ng mga modernong kagamitang pandigma. Sena, foreign reserves ng Pilipinas tumaas pa sa $104 billion noong Marso. Ayon po ito sa BSP. Report ni Nicole Lopez. Nicole. Inanunsyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas na tumaas ang dollar reserves ng bansa noong Marso. Ayon sa BSP, ito ang pinakamataas na dollar reserves ng bansa sa loob ng 23 buwan dahil sa mas mataas na government deposits at mas mataas na presyuhan ng gold sa pandaigdigang merkado. Sa datos mula sa Central Bank, tumaas ng 2% ang foreign exchange reserves ng bansa
sa $104.03 billion noong Marso mula sa $101.99 billion noong Pebrero. Kung ikukumpara ang datos noong Marso sa Marso 2023, mas mataas din ito ng 2.4% mula sa $101.55 billion noong nakaraang taon. Ang reserve currency ng isang bansa ay pwedeng gamitin sa mga international transaction at investment at nakaka-impluwensya ito sa monetary policy ng bansa. Kung ang isang bansa'y may malakas na reserve buffer, may protection ito mula sa mga pagbabago sa financial markets o external shocks at maganda ang imahe nito sa mga investor. Positibo rin ang tingin ng debt watchers sa isang bansang may mataas na reserve buffer. Ibig sabihin, may kakayahan itong magbayad ng utang kung magkaproblema man sa ekonomiya. Sa datos ng BSP, ito ang pinakamataas na gross international reserves o GIR ng Pilipinas mula noong April 2022 nang maitala ito sa $105.4 billion. Dagdag pa ng BSP, ito na rin ang ika-6 na sunod na buwan na naitala ang mataas na GIR o pumalo na sa higit $100 bilyong mula noong Oktubre 2023. Ang foreign investments naman ng BSP ay tumaas ng 1.7% sa $87.91 billion mula sa $86.45 billion, habang tumaas ng 1.8% ang gold holdings ng Central Bank sa $10.53 billion noong Marso mula sa $10.34 billion noong Pebrero. Saklaw ng reserve assets ng BSP ang foreign investments, gold, foreign exchange, reserve position sa International Monetary Fund at special drawing rights. Paliwanag ng BSP, sumobra pa nga ang GIR noong Marso dahil katumbas na ito ng higit 7 buwan na halaga ng imports at pagbabayad sa iba't ibang serbisyo. May tuturing namang adequate ang GIR ng isang bansa kung kaya nitong pondohan ang imports at magbabayad sa mga serbisyo na katumbas ng 3 buwan. Sa pagtatapos ng 2024, sinabi ng BSP na posibleng maitala nila ang GIR level ng bansa sa $103 billion. Samantala, humina ang palitan ng piso kontra dolyar sa 56 pesos and 50 centavos kada US dollar, habang naitala sa $90.13 ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Nicole. Alam mo, Lakay, pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Ayun o! Salamat, Justice Sam Martireza. Thank you, Justice. Minsan bibisitahin ka namin ni Catriona para magkape-kape riyan. Sabi ni Justice, ha? Kala ko ba Catriona? Sino yan? Catriona girl. Thank you! Monday ho ngayon pero hindi pa holiday. Tomorrow pa ang holiday. Ay bukas at sa 10. Sa 10, ayan. So stay safe, keep up the good deeds. Kayo ay maghinay-hinay sa paglabas-labas, Sister El. Napakainit pa rin. At saka take care of your health po. Take care of yourselves. Yeah. Alright, thank you. Thank you. I'm Henry Uri. Siyang alam po ni Dayo Makalma. Sister El po, Elaine Apiti. Stay safe, everyone. God bless you. Bye. Have a nice day ahead of you. So much to give. Understand.